Ang pagkakaibigan na totoo ay bihirang matagpuan dahil may masasabi kang ang kaibigan, ngunit hindi ka sigurado kung sila ay totoo ba. Kaya kung makakatagpo ka ng tunay na kaibigan ay alagaan mo sila o siya. Ang mga ganitong klase kasi ng pagkakaibigan ang talagang tumatagal o kung minsan ay panghabang buhay pa. Hindi ba't napakagandang isipin na magkasama pa rin kayo ng kaibigan mo hanggang sa pagtanda? Ngunit paano kung ang totoong kaibigan na iyong natagpuan at inakala mong kilala mo na ay may tinatago palang pagkatao? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw ang pagbati ko sa iyo at sa lahat ng mga listeners mo. Bago ako magsimula sa aking kwento ay gusto ko munang mag-thank you sa walang sawa mong pag-upload araw-araw ng mga bago naming pakikinggan sa YouTube channel. Ang aking ikukwento ay isang kwento ng katatakutan na nangyari nitong pandemic. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Cherry. Ako ay 27 years old na at isang government employee dito sa aming lugar. Masasabi ko na mahigpit ang pagkakabuklod ng aming pamilya. Isa na sa patunay ay ang kasama ko ang iba kong pinsan at kapatid ng nanay ko sa iisang bahay. Yon ay ang bahay ng aming lola na si Lola Aurea. Hindi niya po totoong pangalan. Dati kami lang ng mga kapatid ko at nanay ko ang nakatira sa bahay ni Lola Aurea. Pero simula nang mawala na si Lolo at naging malungkutin si Lola dahil doon ay nag-decide ang ilang pinsan at dalawa kong tita na tumira sa bahay ng aming lola. Sa lugar din naman na yon sila nakatira kaya walang naging problema. Ang papa ko pala ay nasa ibang bansa na. Doon siya nagtatrabaho, Papa Dudut. Magkakasundo kaming lahat kahit medyo marami kami sa bahay ni Lola Aurea. Naisip namin ang ganong setup kasi ay hindi palagi ay may oras kami para kay Lola. Ayaw kasi namin na mag-isa siya sa bahay niya dahil panigurado na malulungkot siya. Kapag wala kasi siyang kausap ay palagi niyang naaalala si Lolo at kapag ganon ay talagang naiiyak pa siya sa sobrang lungkot niya, Papa Dudut. Ang totoo ay laking lola talaga kaming magkakapatid. Nag-alisa na ang mga kapatid ni Mama sa bahay ni Lola dahil nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya. Pero kami ay hindi umalis. Nanatili kami sa tabi ni Lola Aurea. Ang aking kwento pala ay iikot sa kwento ko tungkol sa isang babae na naging kaibigan ni Lola na si Olga. Ayon sa kwento ni Lola Aurea, elementary pa lang siya ay magkaibigan na si Olga. Kahit daw iniiwasan noon si Olga kasi merong chismis na ang nanay nito ay isang aswang, ay hindi yon naging hadlang para kaibiganin ni Lola si Olga. Nakita raw kasi ng lola ko na mabait si Olga at hindi naman daw ito isang aswang. Noong panahon daw na yon ay malakas ang chismis na aswang talaga ang nanay ni Olga. May nakakita nga raw rito na nag-anyong malaking aso. Minsan din daw itong nakita sa bubong ng bahay kung saan ay merong buntis. Napag-usapan na raw noon ng mga tao na paalisin na lang daw sina Olga sa lugar namin. Pero dahil walang sapat na ebidensya at puro kwento lang ang paratang sa nanay ni Olga ay hindi mapaalis-alis ang mga ito. Mabuting kaibigan daw si Olga kay Lola Aurea. Kahit na huminto na si Olga sa pag-aaral at hindi na nagpatuloy sa high school ay nagpatuloy pa rin ang pagkakaibigan nilang dalawa. Mula kasi sa mahirap na pamilya si Olga kaya hindi na ito nakapagpatuloy pa sa pag-aaral. Tumulong na lamang si Olga sa pagtatanim ng mga root crops sa bundok. Masaya pang inalala ni Lola Aurea na sa tuwing nag-aani ng kamote at patatas sina Olga ay dumadaan ito sa bahay upang bigyan siya
ng kahit kaunti ng mga naani nito. Yun nga lang, kapag nalalaman ng nanay niya na nagbibigay ng ganon si Olga sa kanya ay ipinapatapon nito. Baka raw may kung anong dasalang nilagay si Olga sa mga ibinibigay nito kay Lola. Sa kabila ng masamang tingin ng karamihan kina Olga ay hindi raw yon pinaniwalaan ni Lola Aurea. Tinanong ko nga dati si Lola kung aswang ba talaga ang nanay ni Olga o si Olga mismo. Ang sagot niya ay kung aswang ang mga yon ay baka wala na siya dahil kinain na siya ng mga ito. Ang sabi pa ni Lola Aurea ay mas kilala niya si Olga kesa sa mga taong nanghuhusga rito. Kaya kung paano niya ito nakilala ay yon ang kanyang pinaniniwalaan. Nang time na yon ay wala nang nakatira sa kubo ni na Olga na malapit sa paanan ng bundok. Sa tagal na rin siguro ng panahon ay nasira na yon at tuluyan ng nagiba. Ayon kay Lola Aurea, simula nang mamatay ang nanay ni Olga. Sa dahilan na walang nakakaalam ay umalis na sa lugar namin si Olga. Walang nakakaalam kung saan na ito nagpunta. Ano na kayang nangyari kay Olga, Lola? Hindi man lang ba siya nagpaalam sa iyo kung saan siya pupunta? Hindi ba dapat ay magpaalam siya sa iyo dahil ikaw ang nag-iisa niyang kaibigan? Tanong ko kay Lola Aurea noong napag-usapan namin si Olga. Nagtampo nga ako sa babaeng yun. Hindi man lang nagsabi sa akin kung saan siya pupunta. Ewan ko, wala akong ideya kung ano ang nangyari kay Olga. Pero sana ay buhay pa siya o kaya ay meron na siyang asawa at mga anak. Sana ay nasa isang lugar siya kung saan ay walang nakakakilala sa kanya upang hindi siya nahuhusgahan. Hindi kagaya rito sa atin na halos lahat ay hindi maganda ang tingin sa kanya. May lungkot na tugon ni Lola Aurea. Dumating na ang pandemic, Papa Dudut. Nagkaroon na nga po ng lockdown. Maraming tao ang naapektuhan sa pangyayaring yon. Pansamantala ako nawala ng trabaho. Mabuti na lamang at nandyan ang papa namin na patuloy sa kanyang pagpapadala ng pera sa amin upang meron kaming panggastos sa pang-araw-araw. December 2020 nang isang pangyayari ang hindi namin inaasahan na mangyayari. May pumuntang barangay tanod sa aming bahay at hinahanap si Lola Aurea. Ayon sa tanod ay meron silang natagpuang babae sa labas ng barangay hall. Marumi ang matanda at nanginginig sa gutom. Mahaba raw ang binahe nito mula sa pinanggalingan nito na hindi nito sinabi. Binanggit daw ng matandang babae ang pangalan ni Lola Aurea. Nang tanungin naman daw ng mga tanod kung ano ang pangalan nito ay ayaw sabihin. Basta sabihin daw kay Lola Aurea na naroon na ang kaibigan nito na matagal na nitong hindi nakikita. Dahil sa hindi namin pinapalabas si Lola Aurea dahil sa nagkalat na virus ay kami na lamang ang sumundo sa matandang babae sa barangay hall. Pina-antigen test pa siya at nang negative ang resulta ay saka namin siya dinala sa bahay. May 2 tanod kaming isinama para na rin sa proteksyon naming lahat. Payat na medyo matangkad yung matandang babae. Malalaki ang mata niya na parang kakainin ka kapag tinitigan ka. Tapos ay naghalong puti at itim na ang kanyang buhok na nakatali sa likod na kung ilulugay ay aabot siguro hanggang sa may puwetan niya. Kapansin-pansin din ang malaking nunal niya sa gitna ng kanyang noo. May dalang isang luma at maruming bag ang matandang babae. Pagdating sa bahay ay hinarap ni Lola Aurea ang matanda. Aurea, hindi mo na ba ako natatandaan? Tanong ng matandang babae. Garalgal ang boses niya na parang may isang drum ng plema na nakatira sa kanyang lalamunan. Tinitigan ni Lola Aurea ang matandang babae hanggang sa naluha na nga siya. Aba, ikaw na ba yan, Olga? Mahigpit na niyakap ni Lola ang matanda. Ako na nga ito. Akala ko hindi na tayo magpapangita. Gumanti rin ng mahigpit na yakap ang matandang babae. Sobra akong namangha na si Olga pala ang matandang babae na yon, Papa Dudut. Kahit ako ay hindi inakala
na makikita ko pa ang kaibigan ni Lola Aurea na ikinikwento niya sa akin noon. Naramdaman ko ang saya ni Lola Aurea at Olga sa kanilang pagkikita. Pinaalis na ni Lola ang mga tanod at agad na nagpahanda ng merienda si Lola Aurea para sa kanyang kaibigan. Habang nagkikwentuhan sila sa sala ay nasa kusina ako at nakikinig. Talagang bumalik ako rito upang makita ka, Aurea. Hindi ako pwedeng mawala nang hindi ko nakikita sa huling sandali ang nag-iisa kong kaibigan, ang sabi pa ni Aling Olga. Ano ka ba? Mahaba pa ang buhay natin. Huwag kang magsalita ng ganyan, ang tura ni Lola. Ano na bang nangyari sa'yo? Ang natatandaan ko'y umalis ka rito nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Nagtatampong dugtong ni Lola Aurea. Natakot kasi ako noon na pagtulungan ng mga taga rito kasi wala na si nanay. Napadpad ako sa Maynila, nagtrabaho hanggang sa tumanda. May nag-alaga naman sa akin pero ayoko ron kasi pakiramdam ko ay mamamatay ako ng maaga. Abay, pinagtatrabaho pa ako kahit ako ay uugod-ugod na. Sambit ni Aling Olga. Abay, mabuti nga at umalis ka na ron. Nasaan ang asawa mo? Ang mga anak mo? Tanong ni Lola. Inamin ni Aling Olga na hindi siya nagkaroon ng asawa at anak. Hindi raw nito naranasan ang magkaroon ng nobyo dahil sa takot na malaman ang hindi magandang tingin ng mga tao rito. Isa pa ay wala naman daw nagtangkang manligaw kay Aling Olga. Sinabi naman ni Lola Aurea na nagkaroon siya ng asawa ngunit namatay na. Pero iniwanan siya ni Lola ng 4 na anak na puro babae. Ang 3 ay kasama niya sa bahay na yon, kasama na rin ang iba niyang mga apo. Tinawag pa nga ako ni Lola Aurea upang ipakilala kay Aling Olga. Sinabi ko kay Aling Olga na madalas siyang naikikwento ni Lola Aurea sa akin. Kaya alam ko ang kwento ng kanilang pagkakaibigan. Nagpunta na ako sa itaas ng kwarto namin ng mga kapatid ko nang maipakilala ako ni Lola Aurea kay Aling Olga. Hindi ko alam kung bakit parang may na-feel akong kakaiba sa paraan ng pagtingin niya. Takot yata pero hindi ako sure. Basta hindi ako naging komportable nang matiim akong titigan ni Aling Olga. Hindi ko alam kung dahil sa alam ko na pinaghihinalaan siya noon na isang aswang sa lugar namin. Humiga na muna ako hapon na noon at medyo inaantok ako. Kaya umidlip na muna ako, Papa Dudut. Nagising ako ay madilim na, 7:00 na ng gabi. Iniisip ko na wala na si Aling Olga sa bahay namin. Ang sabi ko pa ay imposible na ganong katagal silang nag-usap ni Lola. Ngunit nang magpunta ako sa kusina ay nagulat ako nang nakita ko si Aling Olga nakasalo sa hapunan ni na Lola at ng iba pang mga nasa bahay. Tiningnan ako ni Aling Olga at inaya na kumain na. Isang ngiti lang ang sinagot ko sa kanya kasi nagulat talaga ako na nasa bahay pa pala siya, Papa Dudut. Ang sabi ko pa ay baka pinaghapunan lang kasi malayo nga naman ang pinanggalingan ng matandang babae. Pero laking gulat ko nang sabihin ni Lola Aurea habang kumakain kami na doon na raw muna maninirahan sa bahay namin si Aling Olga. Lahat kami ay nagulat pero walang nagpahalata. Alam kong kagaya ko ay hindi namin inaasahan ang sinabi na yon ni Lola Aurea. Ipinaliwanag sa amin ni Lola Aurea na wala nang mapupuntahan si Aling Olga dahil sa wala na itong kamag-anak. Literal na nag-iisa na ito sa buhay at ang tanging malalapitan na lamang nito ay si Lola Aurea. Bilang sa si Lola ang nag-iisang kaibigan ni Aling Olga ay hindi na nagdalawang isip si Lola na tulungan si Aling Olga. Ang sabi pa nga ni Lola ay hindi niya alam kung kailan siya mawawala at isa sa nais niyang mangyari bago siya pumanaw ay ang makasama ang naging matalik niyang kaibigan noong bata pa lamang siya. Siyempre dahil sa nabanggit ni Lola Aurea na gusto niyang mangyari yon bago siya mawala ay hindi na kami umapila pa. Nangako naman si Aling Olga na hindi siya magiging pabigat sa amin dahil marunong siya sa mga gawaing bahay. Basta huwag lang daw siyang magbubuhat ng mabibigat. Mahina na raw ang katawan niya para sa ganong mga gawain.
Kung ako ang tatanungin ay tutol ako sa desisyon ni Lola Aurea na patuloyin si Aling Olga sa bahay namin. Hindi sa nagmamasama ako ng ugali, Papa Dudut. Pero ibang pakiramdam ko kay Aling Olga. Lalo na yung paraan niya ng pagtingin sa akin. Yun nga lang, dahil sa hindi naman ako ang may-ari ng bahay ay wala akong magagawa kundi ang pumayag sa gusto ng aming lola. Dahil sa wala ng ekstrang kwarto sa bahay ay sasala na lamang naisipan ni Lola Aurea na patulugin si Aling Olga. Binigyan na lamang namin siya ng matres, unan at kumot. Wala namang lamok sa bahay at may electric fan sa sala kaya alam namin na magiging komportable ang tulog doon ni Aling Olga. Hindi na alis sa utak ko ang kwento noon ni Lola Aurea na pinagbibintangan na anak ng aswang si Aling Olga. Naisip ko na kung totoo ang bagay na yon ay may posibilidad na ipinasa ng nanay ni Aling Olga rito ang pagiging aswang. May ganong kwento kasi akong narinig at may napanood din ako sa isang movie. Kaya siguro ay may takot akong nararamdaman noon sa kaibigan ni Lola ay dahil doon, Papa Dudut. Kahit nga ang kaklose ko na pinsan na si Hazel ay iba rin ang pakiramdam kay Aling Olga. Matanda si Hazel ng 1 taon sa akin kaya sa magpipinsan na nasa bahay ay kaming dalawa ang magkalapit talaga. Ang weird ni Aling Olga, no? Palagi nakatingin sa akin tapos ngingiti. Sabi sa akin ni Hazel habang nakatambay kami sa upuan na nasa harapan ng bahay. Kaya nga tapos kapag lalapitan niya ako hindi pwedeng hindi niya ako hahawakan sa buhok ko. Ang ganda raw ng buhok ko. Ang creepy niya kaya. Siya kasi yung kaibigan dati ni Lola Aurea na na-chismis na anak ng aswang. Ang wika ko naman. So may chance na baka aswang si Aling Olga? My God, bakit ba kasi pinatuloy pa yon ni Lola? Mamaya kainin tayo nun habang tulog tayo. Kinikilabutang sambit ni Hazel. Kaya nga maglaka lagi ng pinto ng kwarto ninyo sa gabi. Hindi na nga kayo buwababa kapag gabi kasi nasa ibaba si Aling Olga, hindi ba? Ang sabi ko. Kampante kaming nagkwekwentuhan ni Hazel tungkol kay Aling Olga nang magulat kami na nasa likuran na pala namin siya. Takot na takot kami ni Hazel kasi feeling namin ay narinig niya ang mga pinagsasabi namin. Ang malala pa ay tinanong niya kami kung pinag-uusapan ba namin siya kasi narinig niya ang pangalan niya, Papa Dudut. Nagsinungaling na lamang ako na ikinuwento ko kay Hazel ang pagkakaibigan nila ni Lola Aurea at sobra kaming na-inspired sa friendship nilang dalawa. Pagkatapos noon ay nagmamadali na kaming pumasok sa loob ng bahay kasi iba na ang tingin ni Aling Olga sa amin. Kahit nakangiti siya ay parang galit siya dahil pinanlalakihan niya kami ng mga mata. Simula noon ay sinigurado namin ni Hazel na kapag pagkwekwentuhan namin si Aling Olga ay wala ito sa paligid. Sabi kasi nila ay malakas ang pandinig ng isang aswang. Lalo na kung babanggitin mo ang pangalan nila. Kaya iwas din kami sa pagsabi ng pangalan ni Aling Olga. Halos pabulong na nga kaming magkwentuhan ni Hazel. Sa aming dalawa ni Hazel ay siya ang merong boyfriend, Papa Dudut. Ako ang palagi niyang pinagkwekwentuhan ng tungkol sa boyfriend niya kasi secret lang yon. Kasi ang boyfriend niya ay anak ng kaaway ng mama ni Hazel. Isang madaling araw ay nagising ako, Papa Dudut. Para bang sasabog na ang pantog ko kasi ihing-ihi na ako. Isa lang ang banyo sa bahay na yon. Nasa ibaba pa. Hindi pwedeng hindi ko madadaanan si Aling Olga sa sala kung saan siya natutulog. Mama, samahan mo naman ako sa banyo sa ibaba. Gising ko sa nanay ko. Ano ka ba naman, Cherry? Ang laki-laki mo na, nagpapasama ka pa. Nasa akin ba yung ano mo? Hindi ka ba makakaihi kung hindi ka sasamahan? Naiiritang wika ng nanay ko. Dahil sa walang chance na samahan ako ni mama at talagang feeling ko ay magkakalat ako sa kwarto. Kapag hindi pa ako buwaba ay pikit mata na lamang akong buwaba para pumunta sa banyo. Nasa sala na ako nang mula sa dilim ay nakita ko si Aling Olga na nakaupo sa gitna ng sofa.
Nagulat ako kasi hindi ko inaasahang gising na siya ng ganong oras. Kahit na hindi ko nakikita ang mukha niya ay alam kong nakatingin siya sa akin. Hindi ko na lamang siya pinansin dahil takot na takot ako sa kanya ng time na yon, Papa Dudut. Dumiretso ako sa banyo at nagmamadaling ginawa ang dapat kong gawin. Pagdaan ko sa sala ay nagtaka ako kung bakit bigla siyang nawala doon. Pero hindi ko hinanap si Aling Olga sa takot ko na baka nagtatago siya sa kung saan at bigla niya akong sunggaban. Paakyat na ako sa hagdanan. Nang muntik na akong mapasigaw sa gulat nang nakita kong pababa ng hagdan si Aling Olga. Mabilis siyang buwaba na parang kabaliktaran ng pagkakaalam ko na mahina na siya at mabagal kumilos. Para siyang nagmamadali na hindi ko malaman, Papa Dudut. Napatulala na lamang ako sa gulat. Nilagpasan niya ako at dumiretso siya ng higa sa matres sa sala. Bigla akong kinabahan nang maalala ko na iniwanan ko nga palang hindi nakalak ang pinto ng aming kwarto. Tapos galing sa itaas si Aling Olga. Naisip ko na baka may kung anong ginawa siya kaya napatakbo ako sa kwarto namin. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong okay naman ang mga kapatid at si Mama sa aming kwarto. Pero hindi na naalis sa isipan ko kung bakit nagpunta sa itaas si Aling Olga, gayong wala naman akong alam na gagawin niya roon. Ang nakapagtataka pa ay ang bilis niyang gumalaw. Nang magkaroon kami ng pagkakataon ni Hazel na makapagkwentuhan ay pinag-usapan namin si Aling Olga. Naroon kami sa kwarto nila habang nakaupo sa kama. Nakasarado ang pinto pero hindi nakalak. Ikinuwento ko ang nangyari noong isang gabi at ang sabi ni Hazel ay parang kaduda-dudang araw yon. Yung sinabi ni Aling Olga na mahina na ito kasi kung minsan ay nakikita niya ang matanda na okay naman ang kilos. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Hazel ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Aling Olga. Nakangiti siyang lumapit sa amin. "Anong pinag-uusapan ninyo?" tanong ni Aling Olga. Nagulat kami ni Hazel at gusto na naming isipin na kaya pumasok doon si Aling Olga ay dahil sa narinig niya kami na pinag-uusapan siya. Nagsinungaling ulit kami at sinabi namin na tungkol sa mga crush namin ang aming pinag-uusapan. Tumango-tango si Aling Olga, itinuro niya si Hazel. "Ang bango mo naman, Hazel. Ang bango-bango mo." Suminghot pa si Aling Olga. Umalis na rin naman siya pagkatapos noon. Talagang sobra kaming na-weirduhan sa ginawa ni Aling Olga, Papa Dudut. Hindi naman bagong ligo o nagpabango si Hazel para sabihin niya na mabango ito. Gusto ko sanang sabihin kay Lola Aurea ang mga bagay na napapansin namin ni Hazel kay Aling Olga. Pero natatakot kami na baka hindi kami paniwalaan ni Lola Aurea. Baka rin sabihin ni Lola kay Aling Olga yon. Siyempre mas nakakatakot ang ganon. Makukumpirma na kasi ni Aling Olga na pinagdududahan namin siya ni Hazel. Isang araw ay lumabas ako ng bahay para bumili ng pangsinigang na baboy sa palengke. Habang nasa palengke ako, ay narinig ko ang isang tindera at isang bumibili na nagkwekwentuhan. May aswang daw sa lugar namin. Kagabi raw ay may nakita ang asawa ng bumibiling babae na malaking ibon na lumilipad paikot-ikot sa bubong ng kanilang bahay. Buntis daw ang anak niya at yun daw ang target ng aswang. Pinagbumura nga raw nila yung aswang hanggang sa umalis na ito. Ang sabi naman ng tindera ay matagal na rin simula nang magkaroon ng ganong inkwentro sa aswang sa lugar nila. Kaya baka raw dayo ang naturang aswang. Kaya kung sino man daw ang bago sa lugar namin ay yon ang maaaring aswang. Hindi sa pagiging mapanghusga ay si Aling Olga ang kaagad na naisipan ko. Napatanong tuloy ako sa aking sarili na kung si Aling Olga ba yung aswang na nakita ng asawa ng babaeng bumibili. Kinabahan ako kasi kasama namin siya sa bahay. Tapos kami lang talaga ni Hazel ang nakakakita ng kakaiba kay Aling Olga. Kahit si Mama, Lola at ang mga tita ko ay normal ang tingin nila kay Aling Olga
at hindi namin yon maintindihan ni Hazel. Pag uwi ko sa bahay ay nakita ko si Aling Olga sa likod ng bahay. Nagwawali siya ng mga dahon na nalaglag mula sa puno ng mangga. Naglakas loob akong lapitan siya para tanungin. Aling Olga, may itatanong sana ako sa inyo. Lumalabas ka ba tuwing gabi? Tanong ko sa kanya. Ngumiti muna siya bago sumagot. Hindi na, Cherry. Bakit ako lalabas? Merong curfew. Bakit mo pala naitanong yan sa akin? Sagot ni Aling Olga. Wala naman po. Nag-aalala lang kasi ako na baka lumalabas kayo. May narinig kasi ako sa palengke na meron daw pong gumagalang aswang na umaaligid ngayon. Turan ko. Hindi pa rin pala nagbabago ang lugar na ito. Naniniwala pa rin sila sa aswang. Pero kung totoo man ang aswang na sinasabi nila ay huwag kang mag-alala. Mahina man ako ay kaya ko pa rin ipagtanggol ang aking sarili. Ang wika ni Aling Olga. Iniwanan ko na rin si Aling Olga pagkatapos ko siyang kausapin ng saglit. Hindi ko kasi siya kayang kausapin ng matagal dahil iba talaga ang nararamdaman ko sa tuwing tinitingnan niya ako. Mas tumindi ang kwentong aswang sa aming lugar, Papa Dudut. May mga nagsasabi na meron silang nakitang malaking itim na baboy na biglang naging malaking ibon. Nabalot ng takot ang mga buntis sa lugar namin. Yung mga hindi sumusunod sa curfew ay biglang sumunod sa takot na mabiktima ng aswang. May natagpuan din ang mga tao sa amin na patay na kambing na nakalabas ang lamang loob. Ngunit may ibang tao pa rin ang hindi naniniwala at nagsasabi na gawa-gawa lang ang aswang na yon upang takutin ang mga tao para hindi na lumabas tuwing gabi at lumabag sa curfew. Ang totoo ay hindi ko na rin alam kung ano nga ba ang aking paniniwalaan. Tuwing gabi at oras na ng pagtulog ay hindi agad ako nakakatulog, Papa Dudut. Nakikiramdam pa ako hanggang sa hating gabi. Pinapakinggan ko ng maigi ang kapaligiran kung meron ba akong maririnig na kakaiba. Kung minsan naman ay sumisilip ako sa ibaba upang i-check kung naroon ba si Aling Olga. Kung wala kasi siya ay baka lumabas na siya at nag-anyong aswang na. 3 magkakasunod na gabi kong sinisilip sa sala si Aling Olga, Papa Dudut. At sa ika-4 na gabi ay hindi ko siya nakita na nakahiga doon. Kinabahan at natakot ako. Buwaba ako at binuksan ang ilaw para makasigurado ako na wala talaga sa ibaba si Aling Olga. At wala talaga siya, Papa Dudut. Kahit sa kusina at banyo ay wala siya. Doon ako nagkaroon ng hinala na baka lumalabas nga siya. Napansin ko na hindi nakalak ang pinto sa likod. Kahit may takot akong nararamdaman ay nilakasan ko po ang loob ko na sumilip sa labas gamit ang pintong yon. Nang sumilip ako ay may narinig akong mahinang huni ng ibon. Pero hindi siya basta-bastang huni ng ibon. Hindi ko maintindihan kung uwak ba yon o kung anong malaking ibon kasi malalim ang huni niya. Nahihirapan akong ipaliwanag, Papa Dudut. Kinilabutan ako. Pero mas lalo akong natakot nang pagtingin ko sa puno ng mangga ay may nakita akong mapupulang mata na nakatingin sa akin. Tapos bigla yung lumipad paalis ng puno at nakita ko na isa siyang napakalaking ibon. Sobrang laki ng pakpak niya, Papa Dudut. Lumilipad siya palayo at hindi ko na alam kung saan nagpunta ang naturang ibon. Takot na takot kong sinarado ang pinto at nagtatakbo ako papunta sa itaas. Sinuguro kong nakalak ang pinto at bintana sa kwarto namin dahil sa takot ko na baka bigla kaming pasukin ng aswang. Alam ko sa aking sarili na hindi isang ibon ang nakita ko, kundi isang aswang, Papa Dudut. Kinabukasan ay nagpunta kami ni Hazel sa mall. Kami na ang nagpresenta na mag-grocery sa supermarket para makapagkwentuhan kaming dalawa nang malayo kay Aling Olga. Sinabi ko kay Hazel ang nakita ko kagabi pati na ang pagkawala ni Aling Olga sa sala. Ang sabi ko ay hinala ko na si Aling Olga ay isang malaking ibon na nakita ko sa puno ng mangga sa likod ng bahay. Alam mo bang ilang gabi na akong hindi makakatulog?
Palagi akong nakakarinig ng ingay sa may bintana. Parang kinukutkot ng kuko yung bintana sa tabi ko. Nakakatakot nga kasi feeling ko ay yung aswang yun. Kapag sinasabi ko naman kay mama yung naririnig ko ay wala siyang naririnig. Parang ako lang ang nakakarinig talaga. Natatakot na sabi sa akin ni Hazel. Pero sa tingin mo Hazel, si Aling Olga kaya talaga yung aswang? Tanong ko sa aking pinsan. Ewan ko. Hindi rin ako sure eh. Pero simula kasi nang dumating siya dyan sa bahay ay nagsimula na ang mga kwentong aswang sa atin, hindi ba? Nakakatakot nga kasi paano kung si Aling Olga nga ang aswang at nalaman niyo ng mga tao. Baka isipin ng mga tao na aswang din tayo kasi sa atin siya nakatira, sambit pa ni Hazel. Natakot din ako sa mga sinabing yon ni Hazel, Papa Dudut. Malaki talaga ang posibilidad na madamay ang buong pamilya namin kapag si Aling Olga pala ang aswang at nalaman nyo ng mga tao. Baka paalisin kami sa lugar kung saan kami lumaki at nagkaroon ng isip. At pwedeng mangyari yon nang dahil lamang sa isang tao, si Aling Olga. Nagkasundo kami ni Hazel na dapat ay makahanap kami ng matibay na ebidensya na aswang nga talaga si Aling Olga para kapag nagsabi kami kina Lola ay papaniwalaan nila kami kaagad. Nang sa gayon ay mapaalis na si Aling Olga sa bahay. Hindi sa pagiging masama ang ugali pero sa tingin namin ay kailangan na talagang umalis ni Aling Olga bago pa kami madamay sa pwedeng mangyari sa kanya. Ang problema nga lang namin ni Hazel ay kung paano kami makakakuha ng ebidensya at kung anong ebidensya ang aming hahanapin. Pag-uwi namin sa bahay ay nakita namin si Aling Olga na nakikipagkwentuhan sa sala sa mga bata naming pinsan. Nag-isip agad ako ng masama sa kanya kasi baka may balak na masama si Aling Olga sa mga bata sa bahay, lalo na sa pagkakaalam ko ay mga bata ang gustong-gustong biktimahin ng mga aswang. Magkatulad pala kami ng iniisip ni Hazel, kaya naman pinalayo niya si Aling Olga sa mga pinsan namin at kapatid niya. Aling Olga, ayoko na nakikita na kinakausap mo ang mga bata dito sa bahay nang ikaw lang ha. Inis na tura ni Hazel. Nagtaka ako kasi bigla-bigla ang pag-iinit ng ulo ng aking pinsan. Wala akong ginagawang masama Hazel. Kinekwentuhan ko lang ang mga bata ng karanasan ko noong kasing edad nila ako. Mahinahong sagot ni Aling Olga. Sa ngayon pwedeng wala pa. Pero baka soon may gawin ka ng masama. Makahulugang sambit ni Hazel. At anong ikikwento mo sa mga bata dito sa bahay? Kung paano ka nagiging aswang tuwing gabi? Dugtong pa ni Hazel. Natigilan si Aling Olga. Kahit ako ay nabigla sa mga pinagsasabi ni Hazel, Papa Dudut. Hinila ko na siya papunta sa kwarto namin sa itaas bago pa kung ano ang masabi ng pinsan ko kay Aling Olga. Nang kaming dalawa na lamang ni Hazel ay pinagsabihan ko siya na hindi niya yon dapat sinabi kay Aling Olga dahil nalaman na nito na may hinala na kami na isa talaga itong aswang. Humingi ng sorry si Hazel sa akin. Kahit daw siya ay hindi maintindihan kung bakit bigla na lamang uminit ang ulo niya. Bago naman kami umuwi sa bahay ay okay ang mood niya. Sa nangyari ay natakot ako, Papa Dudut. Hindi ko na kasi alam kung ano ang tumatakbo sa utak ni Aling Olga matapos siyang sabihan ni Hazel ng ganon. Kaya kahit takot akong kausapin si Aling Olga ay kinausap ko pa rin siya. Nagsorry ako sa kanya, Papa Dudut, para kay Hazel. Sinabi ko na hindi sinasadya ni Hazel ang mga nasabi nito. Meron lang kako itong pinagdadaanan at sa pag-uwi namin ay napag-usapan namin yung aswang sa lugar namin. Kaya nasabi ni Hazel ang salitang aswang. Ang sabi lang ni Aling Olga ay naiintindihan niya kung bakit mainit ang ulo ni Hazel. Sa sinabi niya ay inisip ko na okay lang ang lahat at tinanggap ni Aling Olga ang aking apology. Hapunan na namin yon. Lahat kami ay nasa mahabang lamesa. Tahimik kaming kumakain na lahat. Nasa tapat ni Hazel si Aling Olga at tinitignan ko sila.
Hindi magawang tignan ng pinsang ko si Aling Olga. Si Aling Olga naman ay kaswal lang. Maya-maya ay tumingin si Aling Olga ng diretsyo kay Hazel. "Hazel, ilang buwan na pala yung tiyan mo?" tanong ni Aling Olga sa aking pinsan. Lahat kami ay nagulat sa tanong na yon ni Aling Olga kay Hazel. Lalo na si Hazel na parang hindi malaman ang isasagot. "Ano po bang sinasabi ninyo?" ang nagtatakang tanong ni Hazel. "Ilang buwan na yung pinagbubuntis mo? Unang tingin ko pa lang sa'yo ay alam kong buntis ka." Nakangiting turan ni Aling Olga na parang nangaasar kay Hazel. Nawindang kaming lahat, Papa Dudut. Pilit na pinaamin ni Hazel ng nanay niya kung buntis ba ito, pero kahit si Hazel ay hindi alam ang isasagot. Kaya kahit gabi na ay napatakbo kami ni Mama sa malapit na pharmacy para bumili ng pregnancy test kit. At nang gamitin niya ni Hazel ay positive ang naging resulta. Tamang sinabi ni Aling Olga na buntis nga si Hazel. Doon na rin nabunyag ng ama ng ipinagbubuntis ni Hazel ay ang anak ng kagalit ng nanay niya. Talagang napagalitan si Hazel ng nanay niya, pero tinanggap na lamang nito ang mga nangyari dahil nandun na yon. Nang magkausap kami ni Hazel ay sinabi niyang wala siyang kaalam-alam na buntis siya. Alam ko na nagsasabi siya ng totoo dahil kung alam niyang buntis siya ay ako ang una niyang pagsasabihan. Ang ipinagtataka lang namin ni Hazel ay kung paano yon nalaman ni Aling Olga. Doon ko na naisip yung sinabi ni Aling Olga kay Hazel na ang bango-bango nito. Naisip ko na mabango para sa mga aswang kapag buntis ang isang babae. At na-realize din namin na sinadya ni Aling Olga na isiwalat ang natuklasan nito kay Hazel upang gumanti kay Hazel sa mga nasabi nito kay Aling Olga. 100% sure na ako. Aswang talaga ang Aling Olga na yon, ang turan pa ni Hazel. Ako rin, sure na ako, sang-ayon ko. Naghanap kami ni Hazel ng magandang pagkakataon para kausapin si Lola Aurea tungkol kay Aling Olga. At nang makakita na kami ay sinabi namin sa kanya ang lahat-lahat ng napansin namin sa kaibigan niyang pinatuloy niya sa bahay. Natawa lang si Lola Aurea, ani ay imposibleng aswang si Aling Olga. Kung aswang daw ito ay baka patay na kaming lahat sa bahay. Nagkataon lang daw na sa pagdating ni Aling Olga ay saka nagkaroon ng kwentong aswang sa aming lugar. Wala kaming nagawa ni Hazel upang kumbinsihin si Lola Aurea. Nakiusap kami sa aming lola na huwag sabihin kay Aling Olga ang aming mga sinabi at baka masamain ito. Lumipas nga ang ilang buwan at lumaki na ang tiyan ni Hazel. Huminto na rin muna siya sa trabaho niya dahil ayon sa doktor ay masela ng kanyang pagbubuntis. Tanggap na rin ng nanay ni Hazel ang ama ng batang nasa tiyan ni Hazel. Pinanagutan naman ng boyfriend ni Hazel ang pagkakabuntis ng aking pinsan. Isa sa mga napansin ko habang buntis si Hazel ay palaging gusto ni Aling Olga na malapit kay Hazel. Palagi nitong hinahaplos ang tiyan ni Hazel nang hindi nagpapaalam. Akala mo ay isang napakasarap na pagkain ng tingin nito sa sanggol na nasa loob ng tiyan ni Hazel. Hirap na si Hazel na umiwas kay Aling Olga dahil sa nasa iisang bahay lamang sila. Kapag nakikita ko na nasa tabi ni Hazel si Aling Olga ay talagang gumagawa ako ng paraan para mailayo siya sa matandang babae. Isang madaling araw ay nagising kaming lahat dahil sa napakalakas na sigaw ni Hazel. Napatakbo kaming lahat sa kwarto nila. Umiiyak si Hazel habang yakap ng nanay niya. Sinabi ni Hazel na nagising siya dahil sa may narinig siyang kumukutkot sa bintana na nasa tabi niya. Hindi na siya nakatiis kaya binuksan na niya ang bintana. Ang sabi ni Hazel ay may nakita siyang babae na may mapulang mata sa harapan ng bintana at biglang lumipad na parang isang malaking ibon. Nanginginig sa takot si Hazel, Papa Dudut. Tiyanek ko si Aling Olga sa ibaba at naabutan ko siya na nakatayo malapit sa pinto na parang kakapasok lang niya. Nang time na yon ay hindi na takot ang naramdaman ko sa kanya kundi galit. Galit kasi kung siya man talaga ang aswang,
na nasa bintana ng kwarto ni Hazel ay hindi ko siya mapapatawad kung may nangyaring hindi maganda sa aking pinsan. Nakatingin lang sa akin si Aling Olga na para bang inosente siya at wala siyang ginagawang masama. Pero sa akin ay hindi niya ako maloloko, Papa Dudut. Hindi lang yun ang huling beses na may nangyari na ganon kay Hazel. Isang hapon habang nasa kwarto si Hazel at natutulog ay bigla na naman siyang sumigaw. Dahil nasa ibaba lang ako ay mabilis akong napatakbo sa kanya. Naabutan ko si Aling Olga na nasa ibabaw ng kama ni Hazel habang si Hazel ay nasa isang sulok. Umiiyak siya at takot na takot. Nang nakita ko ni Hazel ay agad siyang tumakbo papunta sa akin. Anong nangyari? Anong ginagawa mo sa pinsan ko, Aling Olga? Pilit kong tinapangan ng aking boses. Umalis na sa kama si Aling Olga. Nakatayo lamang siya at nakatingin sa amin ni Hazel at wala siyang imik, Papa Dudut. Nagising ako na nasa ibabaw ko si Aling Olga. Naglalaway siya tapos nanlilisik ang kanyang mga mata. Aswang nga yata siya. Takot na yumakap si Hazel sa akin. Hindi na namin pinalagpas pa ang pangyayaring yon. Nagsumbong ulit kami kina lola pati sa mga nanay namin. Sa nangyari ay gusto nang paalisin ni na mama si Aling Olga. Hindi dahil sa napatunayan na aswang ito, pero dahil sa stress na ibinigay niya kay Hazel. Pero si Lola Aurea pa rin ang nasunod sa huli. Pinastay niya pa rin si Aling Olga sa kabila ng lahat, Papa Dudut. Ang ginawa lang ni Hazel ay sa bahay ng boyfriend na siya pansamantalang tumuloy. Baka raw kasi kung ano pa ang mangyari sa kanila ng baby niya sa bahay namin. Siya na lang ang nag-adjust. Nalungkot ako nang nawala na sa bahay si Hazel pero naiintindihan ko naman siya kung bakit niya yon ginawa. Pero hindi pa rin nahinto ang pagpaparamdam ng aswang kay Hazel. Kahit nawala na siya sa bahay ay ikinakwento niya sa akin na palaging may kumakaluskos sa bubong ng bahay ng boyfriend niya tuwing gabi. Palagi daw silang nakakarinig ng huni ng malaking ibon. Kaya nasanay na silang magsaboy ng asin sa bubong bago dumilim. May isang pagkakataon na hindi na nakatiis si Hazel at sumigaw na siya na kilala niya kung sino ang nasa bubong. Nang sabihin niya ang pangalan ni Aling Olga ay huminto na raw ang kaluskos. Isang buwan bago manganak si Hazel ay palaisipan na biglang nawala sa bahay si Aling Olga, Papa Dudut. Nagising kami na wala na siya sa bahay at umalis lang, hindi nagpapaalaman lang kahit pa kay Lola Aurea. Nalungkot noon si Lola lalo na nang inabot na ng 2 buwan na wala na si Aling Olga. Alam ko kasi na umaasa si Lola Aurea na babalik ang kanyang kaibigan. Kahit nalungkot si Lola ay naging masaya pa rin ako kasi wala na si Aling Olga sa bahay. Hindi na ako matatakot na baka may gawin siyang masama kung siya man talaga ang aswang. Naging palaisipan lang din talaga sa akin kung bakit siya umalis at kung nasaan na nga siya ngayon. Pero kahit takot ang dinala niya sa amin lalo na sa pinsang ko si Hazel, ay pinagdarasal ko pa rin na kung nasaan man si Aling Olga, sana ay ligtas siya at malayo sa kahit na anong kapahamakan. Iniisip ko pa rin kasi si Lola Aurea. Alam ko na sobra siyang malulungkot kung sakali na may masamang mangyari sa kanyang matalik na kaibigan. Hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin napapatunayan kung aswang ba o hindi si Aling Olga. Lubos na gumagalang, Sherry. Tunay na napakasarap na magkaroon ng kaibigan na hanggang sa pagtanda ay kasama mo. Isang pagkakaibigan na napapanatili ninyong napakatagal. Ngunit maging maingat din tayo sa pagpili ng ating kaibigan dahil kung minsan ay meron silang intensyon sa atin na hindi natin alam. Matuto tayong makiramdam kung sincere pa ang taong ito sa inyong friendship. Huwag din tayong maging mapanghusga sa isang tao base sa kanyang itsura at mga kwentong naririnig natin tungkol sa kanya. Mas maganda kung tayo mismo ang kikilala sa kanya upang mapatunayan natin kung totoo ba o hindi ang sinasabi ng iba tungkol sa taong ito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.